Magandang umaga, ako si Teacher Sel, ang magpapadali sa inyong pagkatuto. Ngayong araw, ang tatalakayin natin ay ang tayutay. Ano nga ba ang tayutay? Ang tayutay ay isang masining o makulay na pamamaraan ng pagpapahayag ng ideya at damdamin sa pamamagitan ng talinhaga o mga salitang may hindi literal na kahulugan. Meron tayong iba't ibang uri ng tayutay. Isa na dyan ang tinatawag nating pagtutulad o sa Ingles ay simile. Ito ang paghahambing ng dalawang magkaibang bagay gamit ang mga salitang parang, gaya ng, animo, kasing, at magkasing. Narito ang mga halimbawa ng pagtutulad o simile. Unang pangungusap, ang kanyang tinig ay parang himig ng isang anghel. Sunod, ang mga bituin sa langit ay animo, mga brilyanteng nagkakalat sa dilim. At kung mapapansin natin, sa unang pangungusap, ang dalawang bagay na pinaghahambing natin ay ang kanyang tinig sa himig ng isang anghel. At gumamit tayo ng salita o ang tinatawag nating pang-ugnay na parang. Ganon din sa pangalawang pangungusap. Sunod naman ang pagwawangis o ang tinatawag natin sa Ingles na metaphor. Ito ay ang direktang paghahambing na hindi gumagamit ng mga salitang pang-ugnay. Halimbawa, ang ina ang ilaw ng ating tahanan. Ang buhay ay isang malaking entablado kung saan ang bawat isa ay may papel. Sa unang pangungusap, direktang inahalintulad ang ina sa ilaw. Sa pangalawa naman ay inihalintulad ang buhay bilang isang malaking entablado. Meron naman tayong tinatawag na pagsasatao o sa Ingles ay personification. Ito ang pagbibigay ng katangian ng tao sa mga bagay na wala namang buhay. Halimbawa, sumasayaw ang mga dahon sa pag-ihip ng hangin. Sunod, ngumiti ang kapalaran sa kanya nang manalo siya sa paligsahan. Kung makikita natin sa unang pangungusap, binigyan ng katangiang sumasayaw ang walang buhay na dahon. Sa pangalawang pangungusap naman ay ganun din, binigyan ng katangiang ngumiti ang walang buhay na kapalaran. Sunod naman ang tinatawag nating pagmamalabis o sa Ingles ay hyperbole. Ito ang lubhang pinalalabis o pinakukulang ang kalagayan ng isang tao o bagay. Ito ay ginagamitan ng imposibleng paglalarawan upang maipakita ang kalaliman ng ideya o damdaming ipinahahayag. Halimbawa, bumaha ng dugo sa gitna ng digmaan. Hindi kanya patatawarin kahit lumuha ka ng dugo. Susungkitin ko ang mga bituin para sa iyo. Kung mapapansin natin, posible bang bumaha o lumuha ng dugo? Posible bang masungkit mo ang mga bituin para sa isang tao? Kaya ito tinatawag na pagmamalabis o hyperbole dahil gumagamit ito ng mga imposibleng paglalarawan para maipahiwatig ang kalaliman ng ideya o damdamin ng isang tao. Sunod naman ang tinatawag nating pagtawag o sa Ingles ay apostrophe. Ito ang pakikipag-usap sa isang bagay o tao na tila naroon at may buhay kahit wala naman ito o hindi ito nananatili sa mundo. Halimbawa, o tukso, layuan mo ako. Kamatayan, bakit mo kinuha ang taong aking pinakamamahal? Kung makikita natin, tinatawag nila o tinatawag ng pangungusap ang bagay na wala namang buhay. Buhay ba ang salitang tukso? Buhay ba ang kamatayan? Sunod naman ang paghihimig o sa Ingles ay onomatopoeia. Dito ginagamit ang mga salitang tunog na ginagawa ng isang bagay o hayop upang mas maipahiwatig ang kahulugan ng ipinapahayag. Halimbawa, ang tik-tak ng orasan ay tila nagmamadali. Sunod, tumiktilaok na ang mga manok dahil umaga na.
Panghuli ang tinatawag nating pag-uyam o sa Ingles ay irony o sarcasm. Ito ang mga salitang nangungutya sa pamamagitan ng paggamit ng mga salitang tila kapuri-puri, ngunit ang tunay na kahulugan ay kabaligtaran. Halimbawa, napakalinis ng kwarto mo. Halos hindi na ako makadaan sa kalat. Sunod naman, ang galing naman ng talento mo. Pwedeng itago mo na lang. Kung mapapansin natin sa unang pangungusap, kapuri-puri ang unang pahayag, ngunit ang kahulugan neto ay kabaligtaran. Ganon din sa pangalawang pangungusap. Dito nagtatapos ang ating talakayan. Ito naman ang ating pangwakas na gawain.